nga lang natin last time yung introduction na kung saan diniscuss ko kung paano gumalaw which is yung plane motion at ang sunod nga ang pinag-usapan natin ay ano yung gumagalaw which is tinatawag natin mechanism or machine. Ulitin ko ha, ang machine, kaya nasasabing machine kasi meron siyang kumbaga may involved ng force sa mga salita kasi meron ng kailangan persa na. Pero pag gumagalaw lang, mechanism. Kaya most of the time, ang pag-uusapan natin ay mechanism. No, kasi kailangan lang natin muna nga ngayon na paggalaw. So, wala nga muna tayong force na pag-usapan, puro paggalaw muna. So, bago natin buuin ng isang buong mechanism, pag-usapan muna natin yung component nga ng mechanism. Which is ang mechanism nga ay composed ng link. No, compose siya ng link. Tapos pinagduduktong-duktong natin yung link via joint. Tapos each of that component ng mechanism ay merong kanya-kanyang category. So, doon muna sa una. So, base sa number ng joint. So, madali lang tandaan yan. Yan ay kung 2, 3, or 4 number ng joint. Tapos meron lang siyang kanya-kanyang tawag. So pag dalawa lang yung joint ay binary, pag tatlo ay ternary, tapos pag apat ay quaternary. So simulan ko muna dun sa una, binary. So katulad na sabi ko nga ay dalawa lang yung joint. So ang link natin ay kumbaga parang pwedeng kumuha tayo ng popsicle stick tapos bubutasan natin sa magkabilang dulo yung popsicle stick. So yung popsicle stick, yun yung consider na link. Tapos yung butas sa magkabilang dulo sa popsicle stick ay yun yung joint. Yan. So yung butas na yan, so syempre, pag kinabit mo yan doon sa sunod na link, merong something na magduduktong doon sa butas na yan. Hindi lang pwedeng nakalutang. Pero sabihin niya, dyan pa rin sa butas na yan magduduktong yung panibagong link. At dahil nga isa, dalawa lang yung pwedeng pagduktungan dito sa link na ito. So ang tawag natin sa kanya ay binary link. Tapos sunod naman ay dito naman ay it doesn't matter kung diretso or naka-curve yung mismong link kasi pwede ring naka-curve yung link. Tulad na nakita niya dito. Basta mahalaga lang ay pinag-uusapan pa rin dito ay yung number ng joint. So meron pa rin siyang isa, dalawang joint. So kaya siya ay under pa rin na binary link. So kumbaga, it doesn't matter nga na kung anong itsura ng link as long as meron siyang dalawang pwedeng pagduktungan, ang tawag natin sa kanya ay binary link. Tapos, pag dinrawing natin to, hindi naman kasi natin idodrawing to ng ganito lang. Ganito rin. I-represent natin siya. At ang pagre-represent ng joint ay yung dalawang bilog na yan. Tapos yung dalawang bilog ay pagduduktongin ng straight line. At ito nga ay doesn't matter kung curve or diretso yung mismong actual na link. Kumbaga ito yung actual na link na pwede nating hawakan at pwede nating pagduktong-duktongin. Ngayon, pagdating na yan dito sa drawing, kumbaga maging komplikado kasi yung drawing natin kung idodrawing natin siya ng kumpletong ganito. Kaya ang gagawin natin, i-represent natin siya ng straight line. Ito na sabi ko nga, ulitin ko lang, kahit kurba yung actual na link, yung representation niya ay straight line pa rin. Kasi nga siya ay binary link. At yung drawing na to, yung gantong linya na lang, hindi na nga parang popsicle stick yung ating link. Linya na nga lang yung link. Ang tawag natin dyan ay ito, kinematic diagram. Kinematic diagram. Na ngayon pa lang sinasabi ko, itong bilog na to, nandito lang para maliwanag lang na yung bilog na yon, which is yung joint, yun yung representation na yung bilog na to, ito, yun yung sa joint. Pero pag tayo kasi ay nag-drawing na at pinagduktong-duktong na natin tong link na to, ang ginagawa na natin sa joint ay hindi na natin nilalagyan ng bilog. Katulad na napansin niyo dito. So itong bilog na to,
Pwede nga naglalagay pa rin ng bilog, yung ibang drawing ay naglalagay pa rin ng bilog. Pero pag kasi tayo nag-a-analyze na, mahalaga sa atin yung intersection na yun. Kaya instead na maglalagay pa tayo dyan ng bilog, adi ano na lang, yung endpoint ng mismong line, yun yung join. Yung endpoint na lang ng line. Okay, ayan, ito yung sample ng ng mechanism kasi pinagduktong-duktong natin yung join. Isang join, padalawang join, tapos patatlong join. So meron tayo at join tuloy. Link pala. So unang link, padalawang link, at patatlong link. Okay? Pero sa ngayon muna ay basta yung dulo muna ng linya natin ay may bilog muna. Ito yung nagre-represent doon sa join. So yan yung binary link. So yan yung binary link. Then sunod. So ang sunod ay ternary link. So ternary ay tatlo. Yan. So tatlo yung join. So 1, 2, 3 yung number ng join. Ulitin ko itong nandito na parang may bilog. Basta itong pinapakitong una ito yung kumbaga pwede nating hawakan at pwede nating pagduktong-duktongin physically. Pero itong nakikita nyo naman dito sa tabing ito naman kung paano natin siya i-drawing. Kasi nga ang mga link ay dinadrawing natin. Yan. So ito yung iba't ibang paraan naman ng pagdodrawing ng ternary link. So una muna ay ganito. So balik ako doon sa kanina. So yung join nga ulit ay nire-represent ng bilog. So may bilog, yan nga yung join. Tapos ang ginagawa nga lang natin dyan, it doesn't matter nga kung shape nga, ang ginagawa lagi ay pinagduduktong ng straight line yung dalawang joint. So yung isang joint, diretso sa panibagong joint, yung kabila, ganun din. Yung kabila, ganun din. So ganun lagi yung ginagawa sa joint. No? Diretsong linya, joint to joint. Ngayon ang problema dito ay pag wala kasi nung ginawa ko kanina, ayan, so yan yung tinatawag na hatch. Kung kayo ay nag-AutoCAD, ang tawag dyan ay hatch, yung fill sa loob na hindi kulay kundi linya. Pag wala kasing yung hatch na yan, ito ay consider na tatlong magkakahiwalay na binary link. So ito ay binary link, at binary link. So pag wala kang idinagdag dito sa drawing na to, ito ay understood na tatlong binary link. Gusto nga natin siyang maging ternary link. So para siya ay maging ternary link, at ang purpose lang din ng ternary link ay para sila ay merong iisang motion. No? Kumbaga yung paggalaw nito ay kasabay nung dalawa. No? Kapag gumalaw ito, may corresponding relative motion yung dalawang joint. Yun, ang unang ginagawa ay nilalagyan ng hatch. Yan. So, para maliwanag nga yung hatch. Ang hatch nga ay linya na parallel to each other na naka-fill doon sa loob ng shape. Yan. Yung hatch ay laging parallel line. Tapos wala namang particular na angle yan. So, pwedeng yung pakabila, paganyan. Pwedeng pataya. Basta mahalaga lang ay parallel line. At kaya parallel line kasi mahirap kasi kapag ginawa natin solid line. Tandaan nyo magdo-drawing tayo. Hindi naman natin to gagawin sa computer or sa CAD. So literal na mano-mano yung pagdo-drawing natin. Kapag kinulayan natin pa to, kahit yung lapis lang ay medyo matagal din. So instead na kulay, yung mismong gray ng lapis, pipila pa niya to. So pwede rin yun, kaso magtatagal. So instead na kulay, dito na nga lang, hatch na nga lang. Sa computer kasi madali, di ba? Parang pipik ka lang ng kulay, tapos yung bucket na tool. So yung may tatapon ka lang na kulay dito, tapos mag-fill na yan. Fill color. Yun ay computer. Pag naman instead nga naglalagyan ng kulay sa loob, ito na nga lang siya na lalagyan ng hatch. So, yan yung unang paraan para ma-indicate na siya ay isang buo or tinatawag nating ternary link. Ang isa pang paraan
ay ito, paglalagay ng itim. At yung itim na yan, katulad na naka-indicate dito, yan ay weld or welding. At kapag nagkaroon ng welding, ibig sabihin, nakapix yung link na to dun sa kabilang link. So, hindi gagalaw. Kaya nalalagyan ng welding. Tapos lalagyan ng yan, isa, dalawa, tatlo, dun sa corner. Again, ang purpose kaya ginagawang ganito at ganito ay para nga maliwanag na yung movement nila ay iisa lang yung movement nila sa may server. Hindi pwedeng gumalaw ito ng kanya, hindi pwedeng itong gumalaw ng kanya, so iisa lang siya. O bago magdire-diretso, okay naman ang audio ko? Hindi naman patol-patol? Yes po, sir. Ayan, sige. Thank you. Sige, tuloy natin. Ang sunod ay, sayo nga parang triangle. Pwede rin kasi ang gawin ay instead na meron kang ganito na parang triangle ay meron ka na lang isang linya. Tapos instead na may linya kapag ayan, ididiretso mo siya. Pwede naman perpendicular or basta may linya kang connected. Tapos lalagyan ng welding. Again, ang purpose ng welding ay para nga maliwanag na yung paggalaw nitong naka-straight line na to ay kasabay gagalaw din yung kabilang nito. Kasi pag walang welding, pwedeng may kanyang paggalaw yung itong kabilang ito. So kaya pwede rin ganyan, lalagyan ng So hindi man siya diretsong linya, joint to joint, pero meron siyang indicated dito na siya ay may welding. So yun yung tatlo kapag wala sa straight line. Yan. So kung napansin nyo parang naka-triangle yung mga joint. So pag ganito naman naka-straight line, ang ginagawa dyan ay ito nalalagyan ng parang box na ganun. So hindi welding. Yan. So kung napansin hindi siya darken na ganun. So hindi siya welding. So ganito na nga lang siya, parang box. Ang purpose, kaya nilalagyan ng box na ganyan ay ulitin ko ulit, ito ang linyang ito sa kabilang ito ay consider nga as binary link. Itong kabilang ito ay consider din as binary link. Na itong dalawang binary link na to ay nagduduktong dito sa joint na to. So kapag wala itong box na ito ay consider na yan na itong binary link sa kabilang yun ay nag-move ng kanya. Tapos yung kabila ay nag-move din ng kanya itong kabila. At tulad na sabi ko, kaya nga parang siya masabing ternary link ay iisa yung movement ng lahat-lahat. Hindi pwedeng independent yung isa sa isa. So, kailangan pag gumalaw yung isa, may corresponding yung paggalaw yung kabila. Kaya nalalagyan ng box ng gano'n niya para yan, ito yung sample ko. Yung kabilang kabilang link ay pwedeng mag-move ng kanya ng gano'n. Siyempre, umiikot siya dito. Tapos yung kabila naman ay umiikot din siya dito. So, kaya nalalagyan ng box ng gano'n. Pero pag may triangle dito, pwedeng na lang shade siya. Shade or hatch. Pwede nga wala ng box na ganito. Pag na siya. Pag pa-triangle. Ayan. So, basta mahalaga lang ay iisang movement ng lahat ng link. Yan. Kasi pag tinignan nyo ito, kumbaga, pag wala kasi itong weld na to, pwedeng gumalaw itong binary link na to kasi magkaduktong naman. Tapos may kanyang paggalaw itong isang ito. So, hindi pwedeng ganun. So, kailangan na iisa ang paggalaw ng buong link. So, yan yung ternary link. Then, sunod ay apat. So, 2, 3, at 4. So, may salata. At katulad na nakita nyo, hindi mali na spelling niya. Wala talagang R. Quaternary. Hindi quarter. Quaternary link. So, pag quaternary link ka, ito yung physical na, kumbaga actual na itsura ng link. Pero pag dinarawing natin siya ng as kinematic diagram, so ito nga siya. So straight line, joint to joint, tapos lalagyan natin ng welding. Or pwede rin yan. Ito yung sasabi kong, pwede rin solid na kulay. Yan. Para masabing siya iisa. Tapos ito lang ay para maliwanag na hindi magkahiwalay itong link na ito sa kabilang link. Pero kung tutusin, pwede ng kulay na lang yung ilalagay. Again ito kasi madaling ang gawin to sa computer. Pero pag mano-mano ay hatch na lang.
Wala namang particular dun sa layo, pagkakalayo-layo ng parallel line as long as halata yung hatch. Huwag naman isang linya sa gitna tapos sasabihin nyo yung hatch. So, kailangan naman ay madami-dami ng kaunti. Okay? So, yun yung kinds ng link according sa number ng joint. Then, sunod ay based sa kanyang function. So, ito yung 6 na link na according to function. Tapos, ang gagawin ko ay pagsasabay-sabayin ko na itong unang 4 na to. Unang 4 na yung pagsasabay-sabayin ko. So, ito muna, number 1. Number 1 ay fixed link. So, fixed link ay yung ground or frame of a link with stationary motion. So, sabihin sa baseta, yan, nandiyan naman yung word na fix. So, hindi siya gumagalaw. Usually, ang tawag ko sa kanya ay ground. Pero may pagkakataon din pwede kong tawagin frame. Pero usually, ang gamit ko dyan ay ground or fixed link. Yan. Pinagpapalit ko yung dalawa. So, pag nakarinig kayo ng ground, yun yung hindi gumagalaw. At yung indicator ng link na hindi gumagalaw ay yung nakikita nyo sa ilalim. Yan. Yung may linya, tapos yung mayroong diagonal na line. 45, ito rin. Yan, as indicated by number 1. Itong 1 at yung 1 na yan. So, diagonal line na yan. Yan yung ground. Or fixed link nga. Fixed link. At katulad sabi ko, pag nakarinig kayo ng ground, yun na nga yan, yung 1. So, yan yung hindi gumagalaw doon sa buong mechanism. Tapos sunod ay number 2. Number 2 ay crank. Ang crank ay link na kung saan pivot siya sa ground. So, yung isang joint niya ay connected sa ground. Tapos, siya ay nakakaikot ng isang buong ikot. Yan, complete revolution. Kaya may bilog dito. Yan yung nagre-represent sa pag-ikot ng isang kompletong ikot ng number 2. Yan. Itong number 2 ito ay ito yun. So, yan yung crank. So, basta yun ang requirement ng crank ha. Unang requirement, connected sa ground. Tapos padalwa ay nakakaikot siya ng 360. Yan, complete revolution. Sunod, number 3. Number 3 ay connecting rod. Connecting rod. So, yung connecting rod ay kahit alin sa magkabilang dulo ng joint niya ay hindi connected sa ground. Ito ay connected sa number 2. Ito, kung napansin nyo, connected siya dito sa number 4, hindi sa number 1. Para siya ma-indicate na connected sa 1, yan, na merong ganun. Yung parang pinagduktungan na may indicator ng hinge or pinagduktungan dun sa 1. Yan, which is yung ganyan, pictura. So, yan yung indicator na siya connected sa ground. Kaya itong 3, connected siya sa 4, hindi sa 1. Kaya yung number 3 ay tinatawag na connecting rod or another term sa kanya ay floating link. Floating link kasi siya ay lumulutang kasi nga hindi siya connected sa ground. So, sa Minnesota, kahit yan ay maging pang ilang number yan, as long as yung link na yan ay hindi connected sa ground, yan ay tatawagin connecting rod or floating link. Kumbaga, kung nadagdagan pa yan. Okay? So, yan, connecting rod at floating link. Complex ng kanyang motion kasi may yung kabilang side niya kasing end ay may paggalaw, yung katulad ng number 2, umiikot. Tapos ito, may kanya rin paggalaw. So, dahil may kanyang paggalaw yung magkabilang dulo yun, so kung i-analyze natin yung movement niya ay hindi lang basta siya umiikot na, katulad nito, number 2. Kaya nandiyan yung sinasabing complex motion. Kasi iba yung paggalaw nito at yung iba yung paggalaw nito. Pero mahalaga muna nga sa ngayon ay hindi siya sa kahit anong paraan connected sa ground. Kaya nga ang tawag sa kanya ay floating link. O, yan na, minsan napag-use ko sa interchangeably. So, minsan tinatawag ko siyang connecting rod, minsan din itinatawag ko rin siyang floating link. So, yan yung number 3. Ito. Then, yung number 4 ay slider. Yan, slider.
So, ang purpose naman ng slider ay nag-i-slide lang siya, katulad ng sabi no, nag-i-slide lang siya back and forth according kung saan siya nakapatong. So, dito dahil nakapatong siya sa isang flat na surface, so ang paggalaw lang ng 4 ay straight line lang yan, back and forth. Pabalik-balik lang siya sa straight line. At kaya nga ulit, yung number 3 ay complex yung motion kasi yung kabilang side ay umiikot. Pero yung kabilang side ay nag-move back and forth. Kaya kumbaga, hindi lang to, kaya ko napansin nyo, hindi malagyan ng linya basta-basta yung paggalaw ng number 3. Kasi meron siyang complex na motion. Hindi katulad ng number 2, yan, biglang lagyan mo ng bilog, understood na natin na ang paggalaw ng number 2 ay naikot lang. Etong number 4, ganun din, kaya nga may linya dito. Para siya ay nag-i-slide lang back and forth. Pero yung 3, medyo komplikadong i-drawing ng kung paano siya mag-move. Or yung pinakapat, ayun na lang siguro. Or yung pinakapat ng paggalaw ng 3. Ayan. O, balik ako sa number 4, ang slider nga ay nag-move back and forth. At siya ay depende sa pinag-i-slidean. Pwede ka rin kasing curve yung pinag-i-slidean niya. So sabihin, ang paggalaw ng slider ngayon natin ay curve. So kumbaga hindi tayo limited sa flat na surface yung pinag-i-slidean ng slider. Pwede din siyang curve. Tapos din yung slider, pwede rin hindi nakapatong sa ground. Yan kasi nakapatong siya sa ground. Pero pwede rin yung hindi nakapatong sa ground. Okay. Basta mahalaga lang sa slider, siya ay nag-i-slide. At ang movement niya ay yung sa linya lang, within that line. Hindi siya katulad nitong naikot. Okay? So yan yung slider. Na kung napansin nyo, pinagduktong-duktong natin itong 4 na link na ito. Yan. Naulit lang. Ayusin ko nga yan. Yan. So ulitin ko lang, pinagduktong-duktong nga natin ulit yung 4 na link na yon, na yung number 1, yan niya yung fixed link or yung ground. Itong number 2 ito, yan niya yung crank. Tapos yung number 3 ay connecting rod or floating link. Tapos yung number 4 ay slider. Na ngayon nga, pag pinagduktong-duktong natin itong link na ito, siya ay magiging mechanism. Kaya ang tawag ngayon natin dito ay slider crank mechanism. O yung iba, pag nakakita kayo sa internet, pwede rin yan tawaging crank slider mechanism. So pwede magkabaliktad dito. So pwede ulitin ko, pwede siyang tawaging slider crank mechanism or crank slider mechanism. Kumbaga ito, magkabaliktad ang pwesto nila. Slider crank or crank slider. O bakit kung bakit gano'n na hindi ko rin alam. Ang nakikita ko lagi ay kumbaga pagkakaintindi ko, they can interchange ng position. So pwedeng maging crank slider or slider crank. At kahit gano'n na maging ang pangalan niya ay ito pa rin yan, ang itsura ng mechanism. So yun nga yung slider crank mechanism. Kaya nga inuna ko yung 4 na yan para pagduktong-duktong. Then sunod ay meron pa tayong 2. Yan. Ito yung 2. So yung 2 naman ay cam and gear. Na kung saan yung cam ay meron tayong surface in contact para yung padalawang component ng ating mechanism na in contact doon sa surface na yun ay gagalaw. Yan. So, any type ng solid, kumbaga ang cam kasi ay basta may solid na object ikaw, na doon sa solid object ay may nakalapat doon, kaya may surface contact. So, may contact o surface contact na panibagong link, ng tawag natin sa panibagong link na yun ay follower. Mamaya ko nababalikan yung gear o yung cam muna. So, ito yung sinasabi ko. Meron tayong solid na object. Yung avocado na yan, yung lahat ng avocado, yan yung tinatawag na cam. Tapos yung nakalapat doon sa paligid ng avocadong yun. Okay, so, bali ito, yung nasa taas na yon at ito rin, at ito, ang tawag natin dyan ay follower. Yan. So, kung ito ay, zoom in ko lang, kung ito ay cam, at ito ay follower, so ang tawag naman natin sa mechanism na yan ay cam follower mechanism. Actually, nasabi ko ba? Ayan.
So dahil ito'y cam, ito'y follower, so ang tawag natin sa kanya ay cam follower mechanism. Kasi yung mechanism ay consist ng cam, itong avocadong ito, tapos yung follower na dahil nga ito'y restricted lang ito, so ang pwede niya lang paggalaw ay up and down. Whereas ito, kaya may bilog sa gitna kasi nandyan yung shaft nung cam at pag sinabing shaft ay umiikot yan. Yan, kaya may kung napansin niya may pag-ikot na arrow yung naka-indicate. So umiikot yung cam, tapos mayroong corresponding na paggalaw yung follower. Na dito ngayon ay linear ang motion. So ayan yung cam. Okay, mag-alala yan ay dadagdagan ko pa ng information sa after ng midterm, pero sa ngayon muna ay kumbaga nga introduction na lang. Okay, so ang sunod naman ay yung gear niya. Kaya bumalik ako ay yung gear. So yung gear naman ay tooth wheel. Yan ang pinaka-simple tawag sa kanya, tooth wheel. So gulong na mayroong pinaka-usli na tawag sa kanya ay tooth. At ang purpose niya ay mag-transmit ng rotational motion from one shaft to the other. Ayan. So, punta naman tayo sa gear. So, ito yung iba't ibang klase ng gear. So, may gulong. Kaya sabi siyang gulong kasi bilog. Tapos yung gulong na yun ay may nakausli. Nang tawag sa kanya ay teeth or tooth. Pag marami din siyempre ay teeth. Tapos, itatransfer niya yung motion from one shaft to the other. Tapos marami pa yung klase. Yan. So, may kanya-kanyang tawag yan. Pero sa ngayon muna ay basahin muna yung picture, yan muna yung itsura ng gear, yan naman ay pag-usapan natin after ng midterm. So yung gear. Okay? So yun yung pangalan ng link according sa kanyang function. So proceed naman tayo sa different kinds of joints. Joints naman. So para sa joints ay yung common types ng joints. So, yung common types ng joints ay kung paano lang gumalaw yung mismong joint. So, yung una muna, pin joint. So, yung pin joint, medyo maliit lang yung drawing. Yan. So, yung bilog, yan, nakalagay lang dito yung schematic representation, pwede rin ang tawagin na kinematic diagram. Yan nga yung bilog. Yan, medyo malabo lang, pero ulitin ko, yan yung bilog. Doon sa dulo ng link. Yan, yung joint. Di ka yung joint na nga pinag-usapan natin na yan. Nakasulat naman ay joint. Baka kasi nalito na. So, ang pinag-usapan na natin ay joint. Kaya nandun na tayo sa bilog. Tapos yung ibang libro, ang ginagawa doon sa joint, instead na bilog lang, yan, nilalagyan ng solid na bilog. Pero ang purpose niya lang ay para magkaroon ng rotational motion yung dalawang link. Yan. Kaya ang tawag din sa kanya ay revolute joint. Yan, nakalagay naman dito. Revolute joint or pin joint. Yan. Mas madaling pangalan na ng pin joint. At ulitin ko, ang purpose na ng pin joint ay para siya magkaroon ng, ayan, kaya may arong pa doon. Yun yung rotational motion. So ito nga yung nasa dulo, ito nga, yan yung dulo kaninang ng popsicle stick, itong linyang ito ay putol. Yan yung putol, ito yung dulo ng popsicle stick, tapos yung may butas. Yung butas na yan yung pin joint, kasi nga ang gusto lang natin doon sa joint ay magkaroon ng rotational motion yung kaduktong sa kanyang link. At dahil pure rotation lang ang pwedeng gawin doon sa joint na yon, yun ay merong 1 degree of freedom. Okay, mag-alala, balikan natin yan. Parang dinaanan ko lang. Dito na rin. Yan ay tinatawag na 1 degree of freedom. Ang degrees of freedom niya ay 1 kasi isa lang ang pwede niyang gawin. Magro-rotate lang yung joint. Yung link pala sa joint na yun. So, yan yung unang type ng joint. Pin joint or revolute joint. Tawag na nga lang sa kanya ay pin joint. Okay? So, pin joint ang una. So, ang sunod naman ay prismatic joint or sliding joint.
So kung kanina ay nagro-rotate, kumbaga yung sa crank, diba, sa crank ka nakakaikot ng 360, ito naman ay yung para sa slider, sliding. Kaya kung napansin nyo rin, yung itsura ng schematic representation, yun yung kaninang box kanina. Yan nga yung slider na nakapatong sa pinagpapatungan. So wala lang ganon, kasi hindi naman pwedeng sabihin na automatically gram. Pwede kasing panibagong link kasi nag-slide yung slider. Hindi siya lagi sa gram. Kaya walang linyang diagonal sa ilalim na nakalagay. So bakit ngayon siya tinawag na prismatic joint? Kasi ang tinitingnan ngayon dito is yung contact. Yung contact between dun sa nag-i-slide, ito, yung 1, yan yung pwede natin sabing slider, tapos yung 2, yan yung pinag-i-slidean. Ulitin ko, yung 1, yan yung pinaka-box na yan. Tapos yung 2, yan yung nasa linya sa ilalim na pinag-i-slidean. At katulad sabi ko ngayon, yung isang sample na pwedeng hindi ground yung pinag-i-slidean niya sa panibagong link. Kumbaga nililinaw ko lang dito na ang slider ay hindi palaging nag-i-slide sa ground. Pwede rin siya nag-i-slide sa panibagong link. So balik ako, bakit nga tinawag na prismatic joint? Kasi nga tinitingnan natin ay yung mismong area na may contact between yung dalawang link natin to yung 1 at yung 2. So, yung ibabaw ng contact between yung 1 at 2, hindi pala, diretso na agad sa ibabaw. Sa ilalim na muna. So, yung ilalim na part doon ng 1 at yung 2, yung may contact ay ganito. Lakihan ko lang. Lakihan ko lang ha. Yan. So, yung area sa ilalim between 1 at yung 2 ay ayan. Ang sunod naman ay yung kabila, itong left side siguro. So, yung left side ng 1 at yung 2 ay ganito naman. Yung area na contact. Tapos dito naman sa side na to, ang contact naman ay yung ganito. Tapos syempre, meron pa sa ibabaw, kaya contact na ganito. Na kung saan ito magkabilang dulo ito, dyan yung nakatusok yung number 2 doon sa number 1. Kaya ito, hindi ito area, hindi rin to area. Yan ay literal na butas na pinagpapasokan ng 2 doon sa 1. At kung napansin nyo rin, kahit nga wala pa rin, kahit butas pa rin yung magkabilang dulong yun, yung itsura pa rin ng area na pinagduktong-doktor natin ay mukhang prism. Prism, kaya tawag sa kanya ay prismatic joint. Kaya na nakaganyan ay para naka-make sure na hindi mawala yung contact ng 1 sa 2. Kaya ganyan ang itsura na yan. Pag kasi nakapatong lang na ganito, pag inangat mo yung 4, di wala na yung contact. O yun lang yan, kaya ganyan ang itsura. Pero nga ang representation natin ay nakapatong lang yung box na yon dun sa linya sa ilalim. Okay? Representation lang ta. Pero ang ginagawa nga dyan ay para ma-make sure na laging may contact, laging may contact yung 1 dun sa 2 ay again, nakaganyan siya. Kumbaga ang term ay naka-envelope no or nakapalibot yung 1 dun sa 2. Okay pa ba? Nakakasunod pa? Nagdire-diretso na ako eh. Nakakasunod pa ba tayo? Ayan. Sige. Thank you. Thank you sa reply. Yan. So, yan nga yung prismatic joint. Ang prismatic joint ay yung mismong word na prism ay galing lang dun sa area na pinagduktong-duktong. O kahit nga magkabilang dulo ay walang area, yung mismong shape pa rin ay mukha pa rin siyang prism. Tapos, ito nakalagay na rin dito. So, dahil ang pwede lang gawin dito ay pag-slide, hindi naman siya nagro-rotate. So, nag-i-slide lang yung 1 do sa 2. Kumbaga kung napansin nyo, hindi siya makaikot ng, yung 1 ay hindi makaikot ng pagganon. Doon sa 2, hindi siya makaikot. So, ang pwede lang gawin ng 1 do sa 2 ay sliding, kaya siya ay pure sliding. Nag-i-slide lang. Kaya dahil sliding lang siya, isa lang yung kanyang degrees of freedom. So, yan yung sliding dyan. So, sa mali salita, yan yung nagre-represent doon sa dalawang motion ng plane motion natin. Yung pag-rotate, yan, rotation, at yung translation, ang tawag na nga natin sa kanya is sliding. So, yung word na translation ay magiging sliding na lang. Yan.
Kasi siya ay straight line lang na paggalaw. So yan yung unang dalawang joint. Sunod ay cam or gear joint. Yung dalawa ay pinagsabay na, cam at gear joint. Kasi ang nangyayari dyan ay parehas nangyayari yung, ayan, nakalagay na. Kaya siya nakahiwalay kasi parehas nangyayari yung pag-rotate or rolling and then yung pag-translate or sliding. Yun na nga lang term ko ha, na rolling and sliding. So, ang nagro-roll dyan ay yung number 1. Nagro-roll dyan ay yung number 1. Kasi yan ay yan, tulad na nakalagay dito. Merong, yung itong tuldok na to, yan yung nagre-represent dun sa pinag-iikotan ng 1. Okay? Kaya yung 1 ay umiikot dun sa tuldok na yan. Okay? Sunod, may sliding. Ano yung nag-i-slide back and forth? So, yung nag-i-slide back and forth naman ay yung nasa paligid ng 1. Katulad na nakita nyo na hindi naman perfect na bilog yung 1. Kaya ang nangyari, meron kang point of contact. Ito. So, point of contact between doon sa kabilang bilog or kabilang oblong dito sa oblong na number 1. So, ang mangyari dyan, habang umiikot yung number 1 ngayon natin ito, yung point na to ay lalapit at lalayo kasi paano nasabing lalapit at lalayo? Kasi kung napansin yung distansya ng point na to, pag pinaikot natin ganun, so kumbaga parang dito sa point na to, sa point na yon, ay mas malapit yung point na yun dito kumpara dito. So, ibig sabihin, gumagala siya, pumapasok at lumalabas yung point na yun. So, yung pag-move na pagpasok at paglabas na yun, yun yung consider na sliding. Yung point na yan. So, yung point na to na i-contact doon sa 1 na ito ay pumapasok at lumalabas. So, ulitin ko lang ulit, kaya yan ay rolling kasi yung mismong 1 ay umiikot. Tapos yung sliding ay yung point na contact na yun na pumapasok at lumalabas. Habang umiikot yung number 2. Ay, number 1 pala, sorry. Habang umiikot yung number 1. At kaya nga yan, magkasama naman yung cam at gear, at parehas naman silang 2 degrees of freedom. Kaya nga 2 degrees of freedom kasi nga, yun na, explain ko na umiikot mismo yung 1 at yung contact dun sa 1 ay pumapasok at lumalabas. So yung pagpasok at paglabas na yun or yung pag-slide, ayun na yung sliding. So yun yung para sa cam or gear joint. Then sunod ay rolling contact. So kung kanina ay hindi perfect yung bilog, yan, oblong nga. So pagdating naman dito sa rolling contact ay ganun pa rin, meron tayong dalawang bilog. Pero, meron pa rin tayong dalawang bilog, pero bilog na, hindi na nga siya oblong. Kaya ang mangyari, iikot lang yung 1, pero dahil nga yung contact na yun ay nasa bilog, hindi yan mag-slide na papasok or palabas. Kasi nga siya ay bilog, perfect na bilog. So yung contact na yun ay nandun lang, stationary siya doon. Hindi yan gagalaw kasi nga siya ay nasa bilog. Pero meron pa rin tayong rotation. O kaya ito, in-include dito, kasi nga, parang kapares ng una, pero hindi na nag-i-slide. Ayan. Kaya ang tawag sa kanya ay rolling without sliding. At dahil nagro-roll lang, rolling lang, wala nga sliding, ang number of degrees of freedom niya isa lang. Kasi isa lang ang pwede niyang gawin, mag-roll lang. Mag-rotate. Ayan. Mag-rotate or mag-roll. Mag-rotate or mag-roll. Kaya 1 degrees lang yan. So kahit mukha siyang kapares ng una, isa lang ang pwede niyang gawin, mag-roll lang. Walang sliding. Kaya ang tawag sa kanya ay rolling contact lang. Rolling contact. So yan yung 4 nga ulit ha. Yan. So parang rotation, translation, pinagsabang rotation and translation. Ito yung rotation lang, walang translation. O di, para madali na nga, ang rotation ay rotating or rolling, O, rotating, sliding, rolling and sliding. Ito rolling and sliding. Ito yung rolling without sliding. O yun yung 4 na common types ng joints. Ayan, so yan, dito na pala yung pinaka-summary niya. So yan yung summarize nung 4 pa lang common type joints. Okay?
Okay pa ha, nakasunod pa. Yes po. Nakasundan pa. Ayan, sige. Katulad sabi ko ha, ako nga nagpe-present sa inyo sa cellphone. Na, nagpe-present ako sa cellphone kahit kayo mag-react dyan. Tulad nun. Ngayon ko lang nakita yung reaction na yun. Hindi ko kita ha. Kaya pag may tanong, interrupt lang ha. Huwag mahihiya mag-interrupt. Siyempre, wag naman yung basta maayos sa pag-interrupt lang. Yun na lang siguro. Continue tayo. So, sunod ay based sa type of contact. Based sa type of contact. So, based sa type of contact ay tinatawag siyang lower pair or higher pair. Pag low, naka-highlight ba dito? Ayan. So, lower pair, ang contact between the two member ay ito, surface. So, or sa masalita ay area. Area yung contact between the two links na. Hindi, two member pala, hindi pala siya link. Two member. Kasi katulad itong number 1 kasi hindi link. Ito kasing pin na to ay hindi kasi siya member. No? Yan yung kumbaga yung sinusuksok mo doon sa butas. Kaya nga pin yan. Yung pin dyan. So, ito nga ulit yung ating pin joint. Yan. Tapos ang sinasabi diyang area ngayon, hindi yung dalawang butas sa butas ha. Ang pinag-uusapan ngayon dyan ay yung contact ng mismong butas at nung nakapalsak dun sa butas. Yan. Burahin ko lang ulit ito. Baka yan, makamali ito. So ulitin ko, ang pinag-uusapan dito ay yung contact between yung butas at nung nakatusok doon sa butas. O kaya dito ay may cylinder. Kasi yung cylinder na yan yung nasa paligid ng butas na yan. So itong butas, yung bilog na yon, ito yung nakikita nyo ito sa dulo. Yan. Na kung saan yung contact nun ay itong nasa paligid. Ito. Kaya may ganun-ganun kanina. Or yung tinatawag nga natin lateral area. No, yung lateral area ng cylinder, yan nga yung may contact between yung joint, between yung pin at yung mismong butas doon sa joint. Yung pin at yung mismong butas sa joint. So, area. Yung surface na to, na nakalagay ay area yan. Area. Ang contact niya ay area. Surface area or surface na lang. So, dahil area o yung paligid, palibot or paligid nung cylinder, yan yung contact between nung pin doon sa loob at yung mismong butas doon sa joint. So, pagdating naman sa sliding pair or sa slider, ito. So, kumbaga nga yung box sa ibabaw, yan nga yung nagre-represent doon sa slider. Tapos itong nasa ilalim na to, ito yung kumbaga yung ground. Ayun, ground na, diretso yun ng ground. Pag nakapatong itong slider na to doon sa ground, ayan, may contact yung box na yon doon sa ground na area. Naipakita ko naman yung area nung kaninang yung 1 at yung 2. So kita niyo naman yung contact doon sa paligid ng prismatic pair, prismatic joint ay area. Ayan. So pag ganito lang may box na nakapatong, so yung nakapatong pa rin ay area. Kaya pa rin siya, under ng lower pair na joint. Marami pang klase yan. Yan, ito yung nabanggit ko yung una. Meron pa kasing screw or helical kasi ang contact between nung screw joint ay yung mismong screw nakapaligid. So yun yung sunod ay meron pang cylinder kasi nag-i-slide lang siya. Matapos yung ball joint. Kasi yung contact ay yung mismong paligid ng bola. Kaya siya, ball joint. Tapos pwede rin ganito, yung nag-i-slide yan. May butos doon yan, nag-i-slide lang. Nature. Okay? Pero marami pa nga. Ang pinag-usapan lang kasi dito ay yung contact lang.
Kaya kung napansin nyo, yung number din sa kabilang ito, nag-iiba din. Kumbaga, hindi porket lower pair ay palaging 1 degrees of freedom. Kaya kinumpleto ko na rin, hindi siya palaging 1. So, pwede rin siya ngayon hanggang 3 degrees pa nga. Basta mahalaga lang kasi sa lower pair ay yung contact. Hindi kung paano gumalaw. Yung natatandaan ha, baka kasi mapagkamalan kasi yun nga yung entry lagi, no? Dahil nagro-rotate lang siya or nag-i-slide ay hindi siya nakabase sa degrees of freedom, siya nakabase sa contact between two links. Yan. So ang sunod naman ay higher pair. So kung kanina sa lower pair area yung contact between the two joints or two member, dito naman ay maalin sa point or line. So point or line, siya ay under na ng higher pair. Higher pair na joint. So ito yung sample. So meron tayong cylinder na nakapatong sa isang flat surface. So yung cylinder na to ay may contact dun sa flat surface na linya. At dahil linya, ang contact niya, siya ngayon ay under ng higher pair na joint. So dito lang in-explain lang na yung bilog ay umiikot dun sa linyang yun. At dahil umiikot siya, may tendency siya mag-move, mag-roll. Minsan tayo papunta siya doon or papunta dito. Depende sa pag-roll. So basta gugulong. So minsan pag ito'y gumulong, no, ang pivot point niya wala sa gitna kasi wala namang nakalagay na pivot point. Wala namang nakatusok na shaft sa gitna. Yan ay literal na cylinder na nakapatong sa isang flat na surface. So kaya ang pivot point niya or yung tendency niyang pag umikot ay yung ground dito. O, tapos dahil nga siya gugulong, so mag-i-slide din siya. Kaya yan, kumbaga rolling, kasi nagro-roll yung ano, tapos nag-i-slide din kasi meron siyang movement na linya. Tapos ang sunod naman ay rolling ball. So kung kanina ay rolling cylinder, dito naman ay rolling na ball. So sabihin, instead na linya na, ay point na to. Kaya hindi ko na ma-indicate, point na kasi. So yung contact ng bola dun sa flat surface ay point na lang. So yan yung dalawang sample na contact. Ulitin ko, hindi tayo nakabase kung anong itsura ng paggalaw. Ang pinagbabase natin dito ay kung ano yung contact. Kung anong type ng contact. Pag lower pair nga ay area, kapag higher pair ay point or line. Yan. Tapos marami pang sample yan. Ito yung sa cam. Kasi nga yung cam, kakaibang cam lang kasi yung mismong cam ang nagro-rotate. Hindi stationary yung cam. Ayan, nagro-roll, tapos nag-i-slide. Tapos, ito yung kaninang rolling ball. Tapos marami pa yan, no? Meron pa yan. Bowling cylinder, tapos merong kakaibang shape. Spatial point contact. Spatial point contact. Ulitin ko ha, hindi tayo nakabase sa number ng ayun, no? Sa kung paano gumalaw. Kasi kung napansin nyo na yun, 1, 2, at 3, ito nga 1. Wala po. Anyway. So yan, 1, 2, 3, and 4, 5. Basta mahalaga lang dito ay kung paano ba gumalaw yung kung ano ba yung contact. Kaya nga ang term kanina yan, based sa type ng contact. So ang sunod naman ay kung ano ang number ng motion na naka-allow. So based sa number ng motion na naka-allow, yan yung kanina sinabi ko, 1 degrees of freedom or 2 degrees of freedom. Pero hindi lang basta 1 at 2, yan ay joint. Ang pinag-usapan nga natin dito ay joint. Kaya nga ito ay 1 degrees of freedom na joint at 2 degrees of freedom na joint. Pwede maging 3, 4, 5 pero ang tigil na sa 3 kasi nga pag 3 pataas ay automatically under ng 3D. Yan. Kaya may nakalagay doon 3D. Kasi nga pag-uusapan nga lang natin ay plane or 2D. Kaya ang pinakamataas lang na degrees of freedom na meron ng ating joint ay hanggang 2 lang. So, 1 degree or 2 degrees of freedom na joint.
So, yung 1 degree muna. So, pag sinabing 1 degree, ay either nagro-rotate lang siya or nagta-translate. Ulitin ko lang ulit, translate lang ginamit ko dito. Pero pwede rin natin siyang tawagin nag-slide. So, either nag-slide katulad na nakita nyo dito or, ayun, nagro-rotate lang siya doon sa pivot point na yun. So, kaya tawag sa kanya ay 1 degree of freedom na joint. Ang joint nga pinag-uusapan dyan, para dito ay yung ito. Ang joint nga dyan na ito. Tapos ang joint naman dito ay yung mismong pinagpapatungan ng slider. Ito. Yan yung joint niya. Kasi ngayon yung contact mo. Ang contact ay hindi yung joint. Ako muna, nagdire-diretso na ako, nakakasunod pa. Nasusundan pa. Yes po, sir. Ayan, sige, thank you. So, basta pag isa lang ang pwedeng gawin niya, ay 1 degrees of freedom under siya ng 1 degrees of freedom na dyan. Pag isa lang ang pwede niyang gawing movement. So, ibig sabihin din nun, pag meron tayong end ngayon, rotating ends, translating, or rolling and sliding, so meron na tayong 2 degrees of freedom na dyan. So, pag pwede niya nang gawin, parehas yung motion. Translating and rotating, o sa simpleng paraan niya ay rotating and sliding o rolling and sliding. O basta naikot tapos nagta-translate o nag-slide. Ayan. So ito yung sample, yung bilog kanina. Yan. Ito yung sinasabi ko na una, dahil nagro-roll siya, ang pivot point niya ay yung point sa ilalim. Hindi itong bilog na to ha, sa gitna hindi yan. Zoom ko para kita natin. So kung napansin nyo, may tuldok dito sa ilalim. Kasi nga, yan ngayon yung pivot point ng cylinder na to habang siya ay naikot. So ang tendency niya umikot doon. Kaso ang problema nga dahil mayroong ground, hindi siya ngayon makaikot pa bang ganito. So hindi siya makaikot pa ba. So kaya ang gagawin na ngayon, dahil hindi siya makaikot pa ba, ay mag-move siya forward. So dahil siya nagro-roll, dahil yun nga yung pivot point niya, tapos habang siya nagro-roll, siya ay nag-move forward. Kaya ito ay under ng 2 degrees of freedom. Kasi nga yan, ito yung pinag-iikutan niya. Tapos itong point din kasi ito ay nag-i-slide along dun sa cylinder na ito. Pinag-iikutan, pivot point ng cylinder, tapos nag-move din siya along doon sa cylinder. So yan yung 2 degrees of freedom na dyan. At ito pa isa. Ito yung isa. So yung pin, yan nga yung pinag-ikutan, kaya meron na tayo automatic na rotation. Kaya merong delta na theta dito. Dahil nga may pin, tapos nagro-rotate siya doon. Pero yung pin ngayon, hindi nakatusok. Meron ngayon siyang, yan, yung parang oblong. Ang tawag ngayon natin dyan ay slot. Yan, may slot ngayon. Doon ngayon nakalagay ang pin sa slot. At ang mangyari ngayon, dahil yung pin ay libre ngayon gumalaw, dahil hindi lang siya nasa isang butas, nasa isang mahabang butas siya, pwede ngayon siya magkaroon ng movement. Ito, yung delta X. Pwede ngayon siyang mag-slide. So dahil yung joint na to ay pwede mag-slide at pinag-iikutan din yan din ay under ng 2 degrees of freedom na joint. Ang tawag natin dyan sa pin na yan ay pin in slot. Kasi pin na nasa slot. Ang butas ng ito na mahabang yan ay slot. Pin in slot na joint. At nga may pin in slot na joint, yan ay under ng 2 degrees of freedom. At ulitin ko lang ulit, katulad sabi ko, kapag 3 degrees of freedom or pataas, 3 degrees of freedom pataas, yan ay under na ng 3D. Binanggit ko lang dito para masabi sa inyo na hanggang 2 degrees of freedom lang ang pag-uusapan natin kapag planar motion. Anything beyond that ay under na siya automatically ng 3 degrees of freedom na dyan. Okay? Yan. So yung mga arrow na yan, yan yung movement na pwedeng gawin. Ito ka, katulad nito. 4 degrees of freedom. Kasi 1, 2, 3, 4. 4 ang pwedeng gawing movement. Okay, ulitin ko. 3 pataas,
Na number degrees of freedom ay under na siya ng 3D. Kaya sa may salita hanggang 2 degrees of freedom na joint lang ang pag-uusapan natin. Ulitin ko, ang pinag-uusapan natin dito ay joint. Kasi maya-maya ay pag-uusapan ulit natin yung degrees of freedom na yan pero iba ng ano. Basta muna joint mo na yan, joint. Then sunod ay based sa nature of mechanical constraint. So constraint, no, katulad sabi ko kanina, meron lang motion tayong inaalaw. So, yung inalaw natin, kung yun lang ba ang pwede niyang gawin. Kaya mayroong constraint. Okay? Tama ba yan? Ay, hindi. Iba pa pala yan. Sorry. Iba pa pala yan. So, dito naman ay kung mawawala ba yung joint niya? Okay. Kung mawawala ba yung joint niya? Yan. O, ito na nga lang. Diretso ka na lang. Yan. Closed pair. So, ang closed pair ay yung pair ay held together mechanically. So, ito ay pinagduduktong siya through mechanical means. Ito na nga napakita ko. Ayan. So, ito yung sample ng closed pair. Closed pair. So, yung pin na yon, yung pin na nakatusok dun sa dalawang link na to, no? O basta pinagduduktong itong dalawang link na to, doong pin na yan. At yun yung sinasabing mechanical means. Diba? Mechanically. So yung pagiging mechanical niyan ay yung pin na sinuksok mo doon. So magkaduktong ngayon itong dalawang link na to doon sa pin na sinuksok mo dito. Dito naman ay yung slider. Yung slider naman ay yun, nakasuksok din siya doon sa mismong slot. Yan, doon sa slot. Kaya yan ay mag-i-slide lang. Pag sinabi kasi ito, yung unclosed pair, yung pair ay held together by an external force. Ibig sabihin at any given time, pwedeng mawala yung contact between yung two links. Yan. So ito yung sample yung sa cam at follower. Yan. Cam at follower. Ang mangyari is yung cam iikot. Pwede yung follower ay susunod lang. Kaya nga follower na, susunod. Hanggang ma-reach yung pinakamataas na part ng cam. Yan. Ngayon, kung hindi mo ito itutulak pa ba or walang gravity or walang spring, meron kasi nakalagay dito yung spring. So, kumbaga, pag walang force na magtutulak sa kanya, ang mangyayari ngayon yan, iikot ngayon, iikot ngayon yung cam, pero hindi ngayon ito bababa. Hindi niya susundan itong pagbabang ito. Ito, yung pagbabang ito. Kumbaga, may iwan siya pataas. Ang dahilan nga kasi doon ay wala kasing force na laging nagtutulak sa kanya para magkaroon ng contact dun sa paligid ng cam. Okay? So para ma-maintain yung contact ng follower natin dun sa paligid ng cam, ay nilalagyan niya natin siya either ng gravity, pwedeng gravity, or para mas safe or secure yung pagkakakontak niya, nilalagyan dito ng spring. Kaya may spring dito para nga ma-maintain yung contact. O kumbaga, basta pag ito umikot yung cam, tataas yung follower. Ulitin ko na sinabi ko kanina, tataas yung follower, iikot itong cam. Ngayon, dito sa pababang part ng cam, dahil bababa na to sa side na to, kung walang magtutulak sa pababa doon sa follower, either ng gravity or ng spring, yan ay may iwan na nakaangat. At pag nakaiwan na nakaangat, hindi mawala niya ang contact niya doon sa cam. At dahil naiiwan siya na nakaangat, na yun yung sinasabing unclosed pair. So sabihin, required na merong nagtutulak sa kanya via gravity or katulad ng sabi ko kanina ay spring para ma-maintain yung contact. Yan, kaya nga tawag sa kanya ay force close kasi pinipersa yung pagko-close ng contact. Hindi katulad nito, meron na talaga nakatusok or na dahil restricted lang siya dun sa slot, wala nga ibang pwedeng puntahan yung slider kundi mag-slide.
So pag yung box lang na nakapatong, so dapat ay may maintain siya nakapatong. Yung kanina. Ayan, katulad nito. Diba ito yung slider na nakapatong lang doon sa ground. So yan yung isang sample na force unclosed pair. Unclosed pair. Ayan nga, unclosed pair. Kasi may tendency kasi na ito yung umangat. Itong box na to ay umangat. O di pag umangat, mawala na yung contact. Kaya ang ginawa kanina dun sa slot ay sa halip na may isang contact na pinag-i-islan na sa ilalim, meron din sa taas. Para kahit anong gawin, hindi aangat ito. Yung slider natin. So yan yung closed pair at unclosed pair. Then sunod ay yung constraint ng motion. Ito yung sasabi ko kanina. Constraint ng motion. Dito naman ay kapag yung inassign natin ng motion ay yun lang ang pwede niyang gawin, ay di properly constraint yung motion natin. Yan. So, una muna, complete constraint motion, successful at incomplete. Instead na isa-isahin ko yung definition na yan, pakita ko na lang. Katulad sabi ko na constraint ang motion. Meron tayong inassign sa kanyang motion at yun lang ang pwede niyang gawin. So, for example, meron tayong shaft. Eto. Meron tayong shaft. Yung shaft na nakalagay sa isang lalagyanan. Pwedeng frame, pwedeng butas sa frame. Kasi nga gusto natin sa shaft ay makapag-transmit ng rotational motion. Yan. Pero dahil ito'y butas sa frame, ibig sabihin ngayon, yung shaft natin ay pwede mag-slide ng ganun. Yan, kaya may linya bita. Nag-i-slide siya back and forth na ganun. Dahil nga siya nakatusok lang dun sa frame. So para mawala yung pag-slide niya nung shaft dun sa butas, o nilalagay ng washer. Washer or C-clip, basta mayroong harang. No. Para nga mangyari, ito, kaya may X, para nga maiwasan yung pag-slide back and forth nung shaft. No. Parang gagawin niya lang pag-ikot, hindi siya dapat mag-slide. Ano, kaya ito lang nakalagay, naka-indicate na motion. So dahil na-assign natin sa kanya na siya iikot lang at hindi siya mag-i-slide, kaya siya ay complete constraint yung motion. No. Kasi siya ay kompleto yung pagka-constraint. No. Hindi lang dito sa kabila kasi kailangan din sa kabila para hindi nga siya mag-move back and forth. So pag yung kabilang side lang, edi pwede pa siya mag-slide papunta dito sa kanan. Kaya magkabilang side ng shaft ay nalalagyan ng harang. Yan. Para nga siya iikot lang sa may seta. Hindi siya dapat nag-i-slide. So ganoon din ito. So kung napasin nyo, mag-i-slide naman to. No? Mag-i-slide lang. At dahil nga may corner, yung pinag-i-slide niya, hindi siya iikot dun sa mismong ano. Kasi kung ito yung shaft din, o di yung slider natin ito, pwedeng umikot na gano'n. O di hindi siya perfect yung kanyang pagkaka-constraint kasi pwede pa siyang umikot na pa gano'n. So dahil nga siya nag-i-slide ngayon sa may corner na shape, hindi siya ngayon makaikot ng pa gano'n or pa gano'n. So ang pwede niya lang gawin ay yung indicated na yun, pag-slide lang. So mag-i-slide siya ng gano'n. So dahil dyan, yan ay completely constrained yung motion natin. Kasi nga yung gusto nating i-assign sa kanyang motion ay yun lang ang pwede niyang gawin. So dito naman ay successfully constrained yung motion. Ito. So kung kanina yung shaft ay ay nakasuksok directly dun sa butas ng frame. So dito naman, instead na bubutasan yung frame, lalagyan mo ngayon ng holder yung frame. Na doon mo ngayon isusuksok yung shaft. Ulitin ko ulit, itong nandito ay yung frame. Yung kanina, binutasan mismo yung frame. Ito, binutasan yung, itong orange na to, o basta itong parang, basta parang peach color na to, yan yung frame, nagre-represent sa frame. Tapos binutasan mismo yung frame. At doon sinuksok yung shaft. Dito naman, ayaw niyang butasan yung frame. So instead na meron kang butas sa frame, ito, nilagyan na ngayon ng lalagyanan doon sa frame. O di pagkatapos mong ilagay ngayon doon sa lalagyanan, ito ngayon yung shaft. Ngayon, kahit lagyan mo dito ngayon ng harang,
itong shop mo ngayon, pwede pa rin siyang umangat. Kahit lagyan mo dito ng harang ito. Kanina kasi may harang ito. So kahit ito, ay lagyan mo ng harang dito, yung shop pa rin natin ay pwedeng mag-move. Papunta doon. Burakatot, nakakalito ito. Ito na lang. So kahit lagyan mo dito ng harang, katulad ng kanina, dito, yung shop mo pa rin ay pwedeng magpupunta doon. So, ang gagawin na lang natin para ma-maintain yung na yung shop ay nandun, nakasuksok lagi dun sa butas, sa pinaglagyan natin ng butas na ito. O di dapat laging may nakatulak or until nga dito yung nakaload. Yan. So dito lang kasi ay bearing lang kasi ito ay nakatayong shaft. Yan. So nakatayo yung shaft. So instead nga nabutasan yung ground or yung lupa, nalagyan ng pinagsusuksokan yung shaft. Ulitin ko ha, ang shaft dito ay nakatayo. Kanina kasi ay nakahiga yung shaft. Yan. So dito naman ay nakatayo yung shaft. Pwede naman kasi transfer ng rotation na nakatayo yung shaft. Yan. Na mangyari ngayon, para nga ma-maintain lagi na yung shaft ay nasa loob ng pinaglalagay niya, ito, yung footstep bearing, ang tawag sa kanya, footstep bearing. O di dapat ngayon, may tulak ngayon po ba? So itong load na to is either may mabigat na something sa shaft or gravity. Kasi yung shaft mismo naman ay mayroon din namang bigat, kaya pwede mong gamitin yung gravity. Pero dahil nakapatong lang siya, literal na nakapatong lang siya dito, kumbaga yan ay basically pwede mong iangat, hawakan mo lang iangat, edi mawala ngayon yung contact na dito. O di ang mangyayari, di parang hindi man kasi, ang point ko dito yung kapag wala kasing harang na to at nakapatong, literal na nakapatong lang sa flat surface yung shaft, edi parang trompo. Kasi di ba yung trompo, yung pinakatusok ng trompo, kita niyo umiikot siya, di ba? I mean, hindi lang yung sa kanyang axis, yung mismong nagro-rotate siya parang ganun yung trompo. O di para maiwasan yung paggalaw niya na linear sa mismong ground, yan, hinalagyan ng harang. Yan, yun ang point ko dito. Kaya may harang dito. Kasi habang naikot yung shaft na to, edi magta-travel yung shaft. Kaya may harang. Pero yan ay pwede mong iangat sa meseta. Yan ay any given time pwede mong iangat at matanggal siya dito sa ang tinatawag nating footstep bearing. So nagpe-prevent lang para mawala siya sa footstep bearing ay yung mismong bigat ng shaft or yung nakalagay na mabigat dun sa shaft. Pag nawala yung mabigat na yon, edi aangat, pwede ngayon siya tumalon. At pag nakatalon, edi pwede ngayon siyang umikot at gumalaw dun sa ground. Edi mababaliwala ngayon yung gusto natin gawin. Ang gusto nga natin gawin sa shaft ay umikot lang. Ang gustong gawin lang shaft ay umikot lang, rotation lang. Kaya meron ngayon siyang footstep bearing. So yan yung successful ang constraint motion. So pag hindi or incomplete yung constraint motion, edi yung katulad kanina. So binutasan natin yung frame, sinuksukan natin ng shaft. Dahil bilog yung shaft, yung shaft ngayon na yan ay pwede ngayon mag-slide. Yan. So hindi lang pag-rotate ng shaft ang nangyayari sa kanya. Pwede yung shaft ngayon mag-rotate. So hindi ngayon completely constrained yung motion kasi nga gusto natin yung shaft lang ngayon. Sa pangalan naman ang gusto lang natin gawin sa shaft ay umiikot. Ang gusto lang natin gawin sa shaft ay umiikot. So dahil wala siyang constraint, di yung shaft ngayon ay pwede ngayon mag-slide. So kaya incomplete ngayon siya. Yan. Kasi pwede ngayon yung shaft mag-slide. Last na to. Para sa open at close. So, pag pinagduktong-duktong natin yung link, ang tawag muna natin sa kanya ay kinematic chain. So, pag pinagduktong-duktong lang natin yung link, ang tawag natin sa kanya ay kinematic chain. Pero once na yung isa sa kinematic chain ay ginawa natin ground or fixed link, magiging mechanism na siya. So sa meseta, para ang mechanism ay matawag na mechanism, hindi lang siya basta-basta gumagalaw lang.
kailangan ay meron din siyang naka-assign na ground. Kailangan maliwanag din kung alin dun sa link na yun ay ground. At may tawag naman tayo sa link na ground, di ba? Fixed link. So, isa sa link na pinagduktong-duktong natin ay ground or fixed link. Pag wala, edi nakalutang lang siya. Kaya tawag natin sa kanya ay kinematic chain. And kaya nga nandito yung constraint. So, constraint na kinematic chain kasi nga yung inassign lang natin sa kanyang paggalaw ay yun lang ang pwede niyong gawin. Or nga, basta may ano na lang. Or sa may salita ay pag yung isa ay naka-connected sa ground, yung isang link ay ground mechanism. Pag wala ay kinematic chain. Tapos yung mechanism na yan can be either open or close. Ito na lang para madaling sundan. So pag open ay merong isang link na pwede pang duktungan sa may seta. Ayan, kasi kung napansin niyo itong last na link ay isa lang yung joint. Eh di ba nga ang minimum number ng joint sa link ay 2. So pwede ka pang meron ka pa dito pwedeng iduktong. Kaya kumbaga open pa rin siya para mapagduktungan. Pero pag ito ay kineconnect mo ulit pabalik sa ground, ayan. So wala nang pwedeng pagduktungan, kaya close na yung mechanism. Ayan, kung napansin niya, naging binary link mo ito. Ito ay hindi binary kasi isa lang yung pinagduktungan. So sumisalta itong dulong ito. Pwede pa itong iduktong kung saan na. Kaya siya ay open. Pero pag naibalik mo siya pabalik ng ground, nagiging close mechanism. Ayun, yun naman yung tsura ng ground yan. Parang mabasa ito. Yan yung ground. Close nga ay ayan, no open attachment. So sabihin walang ibang pwedeng pagduktungan. Wala, no open. So wala nang pagduduktungan. Pag open ay mayroon pang pwedeng pagduktungan na yun. One link, open attachment. Or pwede pang magduktong. O ito na nga lang, no? Open mechanism or close mechanism. Kasi usually ang ginagawa natin ay open mechanism kasi nga yan ay mayroong definite motion. Yan. Kaya lagi tayong close mechanism. Hindi katulad ng open mechanism na arrow. Basta pwede pa magkaroon ng kanya-kanyang motion yun. Hindi katulad ng close mechanism ay meron silang definite motion. Ayan. Sige pa, dito na lang tutuloy sa dating meeting. Pa-remind na lang ako. Nandito na tayo sa forwarding cage. Narinig ako? Yes po, sir. Sige, pantay lang saglit. Basta bukas, ano lang tayo ha? Discussion lang tayo bukas. Tutuloy natin discussion bukas. Pero baka may tanong, baka may tanong. Wala na? Okay, wala na. Sige. So kung wala nang tanong, di hanggang dito. Meron pang gusto pumasok. Siya pa ano? Si ano na lang. Siya, sabihin mo ano. Ikaw, sabihin mo tong kay Rod Brian Villanueva yan muna. Rod Brian Villanueva na mag-add muna siya doon sa Google Classroom. Hindi ako makakalabas pala.
Baka bagong lipat. Malamang. Ayan, sige. Sir, parang iba po siyang section para pong baka po next class niyo po siya. Sa chat bakit? Po. Hindi. Magkakaiba naman ang Google Classroom ay Google Meet niya. Okay po. Magkakaiba na. Chat mo na lang. Also po sir, pwede po ba sir mahingi po yung final list po ng mga takers po ng machine element? Or 310 po. At titingnan ko muna. Wala kasi akong laptop ngayon kaya hindi kita masagot. Siguro ay mamayang gabi. Okay? Ikaw? Yes. Narinig mo ako? Ayan, sige. May sasabihin ka ulit? Yes po sir. Another question. Sige. Sige. Isasend po ba sir yung PPT po or i-upload po? I-upload ko sa Google Classroom. Noted po sir. Thank you po. Sige. Ayusin ko muna ha. Ayusin ko pa, marami pang ayusin doon. Ayaw. Siya, pipindutin ko na to para makaalis na. Anyway. Ayan. Baka may tanong pa. Wala na. Ayan. So sige. So kung wala lang tanong, di hanggang dito na muna. Kaya see you next meeting. Sige, bye-bye. Thank you po. Bye. Sige. Thank you po, sir. Thank you po, sir.